Tagumpay nga po mga idol ang OKC Thunder na makabawi sa Game 2 ng NBA Finals matapos nilang talunin dito ang Indiana Pacers 123-107 gamit ang team effort na pinangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander na nagtala ng 30 points. Tinulungan rin naman nga siya dito ng kanyang mga kakampi na sina Jalen Williams na merong 19 points at sina Alex Caruso at Aaron Wiggins na parehong merong 20 points off the bench. Habang pagdating naman sa Indiana, though 7 player ang gumawa ng double-digit points, hindi nga ito sapat. At kasabay ng pagkatalo ng Pacers, maraming mga analyst ang sinisi dito si Tyrese Haliburton matapos itong bigla na lang mawala sa first half ng laro. Hindi man lang ito nadama sa unang mga minuto ng Game 2 na rason bakit sila maagang natambakan. Medyo nakabawi lang naman nga ito sa second half. Ngunit kahit anong gawin sa opensa, hindi pa rin naman nila nagawang makapag-comeback na dahilan bakit sila natalo sa Game 2 at tabla na sa 1-1 ang serye. Samantala, kinumpirma ng isang insider ang balita na mismong sina Lebron at Luka Doncic ang personal na nag-usap at nagsabi sa front office ng Lakers na gawing priority ang pagkuha kay Daniel Gafford mula sa Dallas Mavericks. Kaya mapipilitan si Rob Pelinka makipagnegosasyon kay Nico Harrison sa mga susunod na linggo. Base sa balita, willing ang front office at payag na ang Dallas Mavericks na makipag-trade muli sa Lakers at ibigay si Daniel Gafford sa isang kondisyon. Ito ay kung bibigyan sila nito ng isang batang player na merong potensyal at isang future first round pick. Magdedepende nga ang Dallas Mavericks sa magiging offer sa kanila ng Lakers, kaya kailangan ni Rob Pelinka magsakripisyo ng ilan sa mga asset sa lineup kung desperado talaga silang kunin si Daniel Gafford. Well, para nga sa inyong kalaman, bukod sa katotohanan na si Gafford ang pinakamagaling na sentro na maaari nilang makuha, siya rin naman ang pinakamadali nilang masungkit sa isang trade. Sa kabilang banda, dahil nga sa nakakadismayang kampanya ng Phoenix Suns, sunod-sunod na nga ang pagsilabasa ng balita ngayon patungkol sa trade ni Kevin Durant. Kailangan rin naman nga pong bawagin ng Suns ang kasalukuyang lineup dahil kita naman nga ninyo na hindi nito kaya pang makakuha ng kampyonato. Kaya upang maisaayos muli ang lineup, kailangan nilang i-trade ang ilan sa mga bagong player. Pero sa kabila ng pagsilabasang trade rumors ngayon patungkol sa Suns, na linaw na hindi nila dito isasama si Devin Booker. Ayon kay Shams ng ESPN, wala nga pong plano ang Suns na i-trade ito bagkus willing pa silang bigyan at papirmahin ng bagong extension na nagkakahalaga ng 2-year, $150 million contract. Aabot nga sa $75 million ang sweldo nito bawat taon, na isa sa pinakamataas na kontrata na makukuha ng isang NBA player sa history ng NBA. Well, anong masasabi nyo dito mga idol?